Okay lang. Wait. Hi guys, it's me, Alan Mangahas, and you are watching my channel, and this is going to be my second vlog for my entire YouTube channel. Yeah, I am still unemployed, so yeah, work. So, yeah, why am I still unemployed? Imagine 17 years of schoolworks, deadlines, and projects. I think we all deserve, diba, na mag-rest for a month or two, I guess. Or, depende yun sa'yo. That's why I chose to rest so that I can envision my future goals. And yeah, sa akong pag-rest for the entire month, I've envisioned myself as a vlogger. That's why I'm making this video, my second video. Ayun, nandito yung tanawang first guys. Okay, load. Moving on. I live in Davao City, and that is going to be our subject for the day. Later we'll talk about this particular... It was at this moment that he knew. He fucked up. So yeah, Davao. This is about my experiences, also my friends' experiences doon sa Manila. And there are a lot of questions at mga taga Manila na gina-throw sa amin na questions. Ano ba talaga ng Davao? So yeah, we're gonna talk about Davao misconceptions. So yeah, what do you mean by Davao misconceptions? Ano nga bang Davao? What? Sabi na naman. Na ay mga Davao YouTubers, yung nakikugalo sa mga Davao YouTubers, if ever naman sila direct asa pag comment below kaya para, you know, cooperate. Yeah. Subscribe this channel to there. Ano yung mga misconceptions of Davao. So, yeah, Bisaya ko. Bisaya. So, probably maintain sa akong pagka-Bisaya na ako kaya para makikita na akong real self. Kaya pag mag-Tagalog o English ko dito, masanay. Kamusta mag-adjust ka? Kasi magtanay, magyapon ta. So please, the first misconception of Davao. Hey friend! Friend, yes. Walang taxi sa Davao. Bruh. Agoy ha? Wala yung taxi. Black taxi, blue taxi, orange taxi, yellow taxi, white taxi, rainbow taxi. So yeah, ang taxi drivers dito sa Davao is honest and kanang mag-aani na feeling sa ila kanang sure you ka na they will drive you home safely. But not all. You'll experience naman some rude and drivers. Daddy. That's my dad. So you'll experience some rude drivers but paminsan no. Not like ours. Not like ours. Not para sa Manila. Kay experience me. Naka-experience mo dito sa... Ngayon one time, sa kayong taxi from Atomig Moa, which is... Atomig Moa, then naka-realize ko, nagtanong ako sa metro. Pagtanong ako sa metro, kay... Tato na, ang patak sa metro is 10 pesos. Ang 64 niyo, 74 ka to. Gising na lang din ako mga pinsan naman. And Manila, another sa next patak sa metro, kay 10 pesos pa rin. So, yan, na-shock me. 10 pesos. Noon pang future, 2030. Oh my God! 10 pesos ng taxi, diba? Second misconception about Davao City is... Walang wifi doon. Bruh. Hindi mo dito naka-upload yung video. Kaya na may wifi doon. Third misconception about Davao City is... May mall. Bruh. Gmall. Dahil pa yung Gmall Doril, Abriza, SM Lanang, SM Ecoland, tsaka Victoria, DCLA, mga mall, mag-ilapin na naman. NCCC, yan. So yeah, guys, meron kaming mall dito. Fourth misconception about Davao City is... May kuryente ba sa Davao City? Bruh. Yes, may kuryente po dito. Usahay, ga-brown out dyan. Earth Day. We should save electricity, save our city. Fifth misconception about Davao City is mga ginang pinaka-common, like, Nagagera? Marami sa Davao. Or war zone ang Davao. like, Bruh. Mindanao is not the whole Davao City. We don't know when or where terrorists will invade. Na yung nag-riot,
lang kay nalubat ang camera. This is the 6th misconception of Davao City. May nagapangutana dito sa Manila namin daw Starbucks diri sa Davao. Bruh. Moving on. 7th misconception of Davao City is Konya Talks. Bruh. konyo daw. Hindi siya misconception ng konyo. Di ba? Hindi na maging konyo dire. Doon ako ma-blame nga na konyo dire kay. Nagkasagol-sagol lang ng mga tao dire. Nagka-mix na ang dialect pa. Na English, na ko yung mga Bisaya dire. Ang Bisaya man yung Davao. Pero lahi ang mga Bisaya daw sa Cebu. Okay, pinag mo po lahi ang mga mini-mini. O na po yung mga Tagalog na nagaan doon na dire. So, yeah, mag-mix-mix na among dialect, di kami kasabot. Hindi naman kami dito ang konyo dito sa Albury, sa Davao. Huwag ka nung ganyan, uy. Very man din dyan sa Mandamanda sa Manila, di ba? 8th misconception of Davao City is Bakit naging safe city ito na may man daw ang mga incident nangyayari? Bruh. we cannot predict what will happen in this particular place, di ba? Normal days mo, ulit ko mga 3, 4, I still get home safe and sound. Pero, paano ito maiwasan ang terrorism, guys? Di ba? The 9th misconception of Davao City na nag-ingon, Anong mga hipon daw ang nasa Davao City? Bruh. guys, musugot mo na. Nope. Dabawin nyo. Kung hipon ba daw nga, taga Davao, limango na lang po eh. Down on our last misconception, and this is Bruh. if bukid ba? Dili may bukid rin ha. Dili bukid ang Davao City. May mga kanding, may mga kabaw na nagpuyog sa isang lugar. Yeah, na certain parts ang lugar na bukid siya. But, these are parks, kanang mga tourist destinations. Wapo po, Tagalog Falls dali. So yeah, that is our 10 misconceptions of Davao City. Mga nang mangyod sa ako o sa mga friends na ako dito sa Manila. And I hope na natubag na ako ang questions. I hope na nisagot ko ang mga katanungan nyo, mga Ginoo at Pinipini. Sana naman at hindi na nyo ito may tanong ulit dahil baka maka-offend pa kayo ng tao or baka naman lang, ba't pa ito tinatanong ng mga ganitong klaseng tanong. I just want to help out answer to finally end this kind of questions. Okay, up to now, nakagyapan siya. So yes, basically, we are done with our second video. If you like me to make more videos, I will. Guys, don't forget to comment and like and share and subscribe this video below. I'll just, go. Don't forget, subscribe the red button, basta na red box there. Subscribe for more, and yes, this is me, Alan Mangahas, and